Dahil sa mataas na tubig, umapaw ang ilog at tumasok sa mga bahay sa ilang lugar. Nagdulot ito ng matinding panganib sa mga residente. Inilikas ng mga residente ang kanilang mga alagang hayop mula sa baha. Isang patunay ng kanilang pag-alala para sa kaligtasan ng bawat isa. Sa bayan ng Maria Aurora, nagsagawa ng clearing operations ang mga awtoridad upang alisin ang mga gumuhong lupa dulot ng landslide. Sa kabilang dako, nagsagawa ang COMELEC ng operasyon laban sa mga kandidato na hindi sumusunod sa mga regulasyon sa kampanya. Nagbigay sila ng mahigpit na babala sa mga lumabag. May mga ulat ng sindikato na nag-alok ng peking paraan upang manalo sa eleksyon. Kaya naman nagbigay ang COMELEC ng babala laban sa ganitong uri ng panlilinlang. Ang bagong COMELEC Commissioner ay nanumpa na at handa ng maglingkod. Ang mga bagong appointee ay bahagi ng mga hakbang upang mapabuti ang proseso ng eleksyon. Sa sektor ng kalakalan, nahaharap ang mga retailer sa hamon sanhi ng pagbaba ng presyo ng bigas, na nagiging dahilan ng kakulangan sa kita. Mula sa mga pag-aaral, kapag bumaba ang presyo ng bigas, nararapat din na bumaba ang presyo ng mga input tulad ng fertilizer upang mapabuti ang kita ng mga magsasaka. Sa kabila ng mga pagsisikap, may iba-ibang opinyon ang mga mamimili tungkol sa epekto ng mga pagbabago sa presyo ng bigas sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Marami ang umaasa ng positibong resulta. Ang GMA Network ay kinilala bilang pinakamahusay at pinagkakatiwalaang network sa Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ni Philip L. Gozon. Nakabatay ito sa mataas na rating at tiwala ng publiko. Kasama ng kanilang tagumpay, tinanggap ang mga awardee tulad nina Rafi Tima at Melo del Prado, na kinilala dahil sa kanilang kahusayan sa broadcast journalism. Ang Manila Overseas Press Club, na itinuturing na pinakauna at pinakamatandang press club sa Asia mula nang itinatag noong 1945, ay nagbibigay halaga sa mga mamamahayag sa bansa. May mga natuklasang social media accounts na nagpapakalat ng mga questionable content laban sa gobyerno at sa mga issue sa West Philippine Sea. Nagdudulot ito ng pag-alala sa mga darating na eleksyon. Ang mga account na ito ay tila pinapatakbo ng isang organized network na naglalayong lituhin ang mga botante. Naglalaman ang kanilang mga post ng maling impormasyon laban sa mga leader ng bansa. Mahalaga ang pag-verify ng impormasyon upang maiwasan ang panlilinlang, kung saan ipinakita ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang isang app na makakatulong sa pagtukoy ng mga peking video sa social media. Isang bagong segment ang inilunsad sa All Out Sundays, kung saan ang mga aspiring singers ay nagiging bahagi ng isang unique na singing competition na may blind date concept na nagbibigay daan sa mas masayang karanasan. Ang chemistry ng mga contestants ay mahalaga upang makuha ang atensyon ng mga manonood at jurors, kung saan ang magandang performance at connection sa kanta ay nagdudulot ng mas mahusay na resulta. Bilang panghuli, ang grupo ng Pop Kings na SC11 ay nag-anunsyo ng kanilang nalalapit na comeback at world tour. Ang kanilang mga teaser photos at bagong EE ay nagbigay ng excitement sa kanilang mga tagahanga. Inihayag ni Senate President Francis Escudero na walang epekto ang mga reklamo sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Aniya, hindi saklaw ng Senado ang mga reklamong isinampa ng NBI. Samantala, nagbabala ang Commission on Elections laban sa mga nag-alok ng panalo sa halalan kapalit ng malaking halaga ng pera. Ipinahayag nila na imposibleng maglagay ng invisible shading sa mga balota. Patuloy ang ginagawang digital forensic investigation ng NBI sa mga devices ng mga umano'y Chinese SCY. Tinatayang may kaugnayan ito sa mga issue ng seguridad ng bansa. Sa ibang balita, pinagdududahan ng Philippine Coast Guard ang galaw ng Chinese research vessel na Lanhai 100 at isa sa karagatang sakop ng Pilipinas. Ang vessel ay nananatili sa malapit na distansya sa ating coastline. Bilang tugon, ipinahayag ng China ang pagtutol sa paglalagay ng Typhoon missile ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ayon sa kanilang paningin, hindi ito magbibigay ng kapayapaan sa rehiyon. Dahil dito, nananawagan si Senator Francis Tolentino para sa pagtatatag ng West Philippine Sea Command. Layunin nito ang pagpapalakas ng seguridad at depensa ng bansa sa karagatang ito. Sa usaping legal, ang korte sa Pasig City ay nag-utos na ibalik si Apollo Kiboy sa kulungan. Ito ay maliban kang may malabhang kondisyon na nangangailangan ng medical na atensyon. Sa ibang balita, si E.R. Alexander Baldonado ay nahatulan ng guilty sa healthcare fraud sa Amerika. Siya ay nakatanggap ng $1,000,000 mula sa illegal kickbacks. Inanggal sa pwesto ang mga pulis mula sa tagwig na sangkot sa pagnanakaw gamit ang peking warrant. Ang insidenteng ito ay nagresulta sa pagsasampa ng kasong robbery with violence. Ayon sa mga ulat, binanggit ang malaking kontribusyon ng aluminum at steel mula sa Australia sa yaman ng industriya ng Estados Unidos. Ang kanilang pakikipagtulungan ay mahalaga para sa pang-ekonomiyang seguridad. Bilang bahagi ng stratehiya,
Hiniling ng Japan sa Estados Unidos na huwag isama sa ipinataw na taripa ang bakal at aluminum. Tinatarget nito ang pagpapanatili ng kalakalan. Kapansin-pansin, pinirmahan ni President Trump ang executive order para sa pagbabawas ng federal workforce. Layunin nito na ioptimiza ang gastos ng gobyerno at bawasan ang mga hindi kinakailangang posisyon. Samantala, ang mga lokal na pamahalaan o LGU ay inaasahang makipag-ugnayan sa NEA para sa pagbibenta ng murang bigas sa kanilang mga nasasakupan. Mahigit 40 LGU na ang nagpakita ng interes sa hakbang na ito. Sa ngayon, ang kasalukuyang imbentaryo ng NEA ay 150,000 metric tons na nakalaan para sa distribusyon sa mga LGU. Sa isang patimpalak, ipinakita ang iba-ibang tradisyonal na sayaw, musika, at kasuotan mula sa bawat munisipalidad na nagtatampok sa kanilang natatanging kultura. Bilang isang mahalagang bahagi ng kultura, ang Budong Festival ay isang katutubong sistema ng peacekeeping na isinasagawa sa Kalinga sa loob ng maaming siglo na nagbibigay halaga sa lokal na kultura. Bilang pagkilala, 3 munisipalidad ang nakatanggap ng espesyal na parangal para sa kanilang pinakamahusay na pagtatanghal na nagbigay inspirasyon sa mga kabataan sa kanilang paglaho. This evening, the images coming in, the U.S. military jet crashing, plunging into the San Diego Bay, nearly crashing into a neighborhood. The pilots then rescued by boat. Here's our Chief National Affairs correspondent, Matt Gupman. Tonight, this is the moment a Navy jet falls out of the sky off the coast of California, narrowly missing a residential neighborhood, crashing into the San Diego Bay. Watch again as this video captures the jet barreling towards the water. Around 10:15 a.m., the Navy's sophisticated EA-18 Growler was close to landing at the naval base when the plane started to go down. They advised that it did land in the water. There's Navy boats now searching the water. Shift commander is requesting a dive team response. Both pilots ejecting safely, the Coast Guard, the Navy, and Customs and Border Protection dispatching boats to look for the crew, but it was a local fishing vessel that rescued the pilots who were in the water for only about. The 2 pilots transported to a local hospital for medical treatment. They're in stable condition, and the cause of the crash is now under investigation. The pilots making a split-second decision to eject from that aircraft just a short distance from a densely populated neighborhood. If this aircraft had continued on even a second more, it could have hit Shelter Island or flown into a populated neighborhood in Point Loma. Very, very close to a tragedy. Tonight, crews seen working to contain the debris field lining the crash site with those orange booms. Anytime there's an aircraft accident like this, there is a little bit of a concern about the maritime environmental impact. And David, we are told that the weather with poor visibility and rain at the time will certainly be a factor that's investigated. And aviation experts say they can't stress enough the importance of, had those pilots pulled that ejection just a fraction of a second later, that plane might have continued into that densely populated neighborhood, possibly causing a horrific tragedy. David. Yeah, the timing of that was everything. Matt Gutman live in California. Thanks, Matt.